Ngayon, guys, eto, may bago tayong latest news tungkol dito kay Zaldico at sa mga nakurimbat nila na bilyon-bilyon dito sa fraud control scam. So ngayon guys, eto, mautak talaga itong si Zaldico, no? Kasi may nalaman ito si DILG John Vic tungkol dito sa rimpak-rimpak o bilyong-bilyon na pera ni Zaldico galing dyan sa fraud control. So eto, kung matatanda ninyo guys, no, noon sinabi ni Zaldico na wala daw siyang nakuha dito, no, sa fraud control scam na to. Kasi dun sa mga video niya na may mga part 1, part 2, part 3 na mga Netflix ang datingan, no. So eto, bagong pasabog din ang nilabas ni John Vic ngayon. Dahil yung kanyang nakurimbat di umano na 5 bilyon ay nailabas na niya ng bansa. Oo, tama. Yun ang sabi dito sa bagong balita, no? 5 bilyon na ilabas ni Zaldico. Ginamit niya mismo ang crypto. O baka etong Bitcoin o Ethereum ang ginamit niya upang ilabas etong 5 bilyon. So guys, eto may pinamagatang Zaldico naglipat ng 5 bilyon abroad gamit ang crypto. Ayon dito kay Remulla, no, ng DILG. Wow, grabe. Yan, posible yan guys na magawa talaga yan ni Zaldico. Kasi ako, matagal na ako dyan sa crypto trading na yan, no. No, so sa mga wala pang crypto trading guys, no, isa yan sa mga platform o crypto na pwede mong gamitin, no. So pwede kang bumili ng token yan or crypto kagaya ng Bitcoin. So ilan ba ang value ngayon ng Bitcoin? 1 Bitcoin is nasa 5 million yata mahigit. Ang isang Bitcoin, yung isang Bitcoin na token mismo, So ngayon guys, eto. Hindi posible ito na gawin to ni Zaldico. Posible talaga. Ito pala. Posible talagang gawin ito ni Zaldico, no? Kasi ito yung natatanging way upang mailabas niya yung mga malalaking amount ng nakurimbat nila dito sa fraud control, no? So basahin natin yung article ng TNT Abante, no? So eto guys. Ayan, si Zaldico naglipat ng 5 bilyon abroad gamit ang crypto, no? So posible yan guys, no? So ayon dito sa balita, eto, sa mga wala pang alam dyan sa crypto, no? So eto, magkaka-idea kayo, no? Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo, no? Ibinunyag ni Department of Interior and DILG na lang kasi haba eh. So eto, ni John Vic Remulla na umano'y nagawang mailipat sa ibang bansa ni dating Ako Bicol representative. Ayan, Zaldico, ang hanggang 5 bilyon sa pamagitan ng cryptocurrency. Yan. So eto guys, 5 bilyon easy lang yan kung bibili ka ng Bitcoin, Ethereum, or Solana. Yan. Isa yan sa mga bigatin na mga cryptocurrency na pwede nating i-trade, no? No, sa coins.ph, sa GCash, meron din yan, no? So dito ay hindi natin matukoy kung anong klaseng crypto etong binili ni Zaldico dito sa halagang 5 bilyon, no? At tingin ko malaki ang tsansa nito na ito'y Bitcoin. Pwedeng Ethereum yan, no? Sa panayam sa programang The Spokes, ito, ng Billionaire News Channel, no? Ayan, no? Sinabi ni Remulla na ang impormasyon tungkol sa malaking halaga na ilipat ay mula mismo sa mga dating kasama ni Ko. Dating kasama ni Ko yan. No? Ito ang sabi ni Remulla, no? He is a poor man with a lot of money. So, tinawag niya nga mahirap na tao na madaming pera. Ano yun? Kakaiba yun, Ngayon ako nakadinig ng poor with a lot of money, no?
Tinawag mo pang poor kung a lot of money naman. Not all the money in the world can solve his problem, pahayag ni Remulla. Ayan, so eto pa. May dugtong pa siya dito. What we know is that through crypto, he transferred around 5 billion overseas. Dagdag pa niya sa mga BNC hosts na sina Edwin Gacerda at Fajardo. Ayan. Ayon pa kay Remulla, pinaniniwalaan na sa Portugal si Ko at gumagamit na ng Portuguese passport. Kung matatandaan nyo, kansilado na yung kanyang passport. Tapos ngayon, eto, may bago siyang passport, no? Portuguese naman. Anang DILG chief, sa ilalim ng Portuguese law, karaniwang hindi ini-extradite ang kanilang mga mamamayan. Ngunit may maliit umanong tsansa kung ang krimen ay naganap bago pa nakakuha si Ko ng Portuguese citizenship. So, kung malalaman ng Portuguese yun, possible na mahuli siya, no? Kasi naganap na yung krimen bago siya makakuha ng Portuguese. Eh, ang tanong, kung nakakuha na siya ng Portuguese ba na bago o baka dati pa yan, ligtas siya. Ayan, if the law was committed prior to the acquisition of the passport, then we have a chance, ayon kay Remulla, na nagsabing tinatayang 10 taon na mula ng makuha ni Ko ang naturang citizenship. Matagal na, 10 taon, hindi na siya mahuhuli. No, ligtas na ligtas, mukhang planado talaga ni Ko at talagang advance siya mag-isip. No? Matatandaan kinansila. Ito, we're going to use all avenues to bring him back here. Eventually, it will catch up with him. If he leaves Portugal in any way, he will be arrested. Saad pa niya, no? Pag umalis siya ng Portugal, maaresto siya. Matatandaan, kinansila na ang Philippine passport ni Ko matapos siyang kasuhan at ipaaresto kaugnay ng fraud control scandal. Ayan. So, eto guys, ang tanong dyan. Paano niya ba naililipat o nadadala ang halagang 5 bilyon, no? Diba, tulad ng sinabi ko kanina, na yung isang Bitcoin ay nagkakahalaga ng 5 milyon ang isa. So, posible yan, bumili siya ng, sabihin natin, magkano bang ang isang Bitcoin, 5 milyon, no? Example, sa 10 Bitcoin, 50 million. So, 100 Bitcoin, 500 million, no? Kasi isang Bitcoin, 5 million, 10, 50, 100, 500 million. So, 1,000 Bitcoin lang yan, guys, yung 5 billion niya. No? Kung bibili siya ng 1,000 Bitcoin sa mga exchange o sa over-the-counter, easy lang yan. Ilalagay niya lang yan sa USB o kaya sa kanyang cellphone. Ayun, swabe. Daga-daga na niya sa Portuguese. No? So, ganyan nag-work ang Bitcoin, no? Isa yung digital coin na pwede nyong i-stock sa cellphone, no? Kung gusto nyo pang malaman kung ano yung mga iba't ibang cryptocurrency, yan. So, pwede nyong i-search yan sa YouTube, no? Madaming tutorial niyan tungkol sa mga ganyan. Kaya, eto, talagang mautak si Zagdico, no? Ano masasabi nyo, no? Kung nakaabot kayo dito sa video natin, huwag nyong kalimutan mag-subscribe. Lagi kong updated, no? Sa iba pa nating mga susunod na video.